Hi guys! For today's video, magre-reband tayo guys. Ayan. Reband your own hair. Home DIY reband. I will show you guys kung anong mga items na meron ako dito. And of course, before we start, please don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. Para naman ma-notify ko sa mga video ko na gagawin. Nagagawin ko every single time. Char. Yung pag-reband ko na to guys. Pag-reband ko na ito this is my second time. Nag-reband ako dati, sarili ko rin, which is naayos naman siya. So ngayon, gagawin natin ulit, pero this time, ano ko na siya, i-video ko na siya para sa inyo na ding kaalaman. Malay nyo, gusto nyo mag-reband sa sarili nyo instead na magpa-reband kayo kasi pag magpa-reband kayo, mahal na, tapos yung mga ginagamit nila minsan na pang-reband is minimixan nila ng ibang liquid, which is hindi na siya pure. Pero kung kayo mag-reband, kayo talaga. Hindi ko naman sinasabi na lahat ginagawa nila, pero meron talaga kasi na experience ko na yan na nagpa-reband ako, tapos minix nila yung dalawang uri ng pang-reband na syempre nagbayad din ng mahal, tapos i-mix yung ginamit nilang pang-reband sa buhok mo, i-mix nila, hindi na siya pure, 'di ba? Nagbayad tayo niyan, bakit hindi nila ayusin, 'di ba? Na-experience ko na 'yan. But anyway, guys, ito yung gagamitin natin. Ito, meron tayo ditong para dito sa liig, para hindi madumihan yung damit mo, tsaka yung liquid natin na pang-reband hindi mapunta sa balat mo. Protection yan for your skin. Tapos, meron tayo ditong mga nabili natin dati, mga items na pang-reband din, pang-coloring or whatever. Ayan. Yan, meron tayo ditong ito, para pang-hiwa. Tapos, isa-isa natin guys ha. Tapos, meron tayo ditong malaki. Tapos, meron tayo ditong pang-paintbrush. Tapos, meron din tayo dito yung mga ginagamit ng mga nagre-reband sa buhok. Tapos, meron din tayo yung ditong clip. Ginamit na namin to Meron tayong clip. Tapos, meron tayong scissor. Pero yung scissor, hindi ko na yung gagamitin. So, tapos, meron tayo ditong lagayan. Dalawa ito, guys. Yung lagayan ko. Isa for reband, for cream. Tapos, ito, pang cream. Tapos, meron ako ditong isa pa. Ano naman to, yung pang straightener. So, dalawa yung meron tayo dito. Nabibili lang to guys sa normal. Sa normal. Mahanap nyo to mga items na pang reband ko. Mahanap nyo to sa normal store. Doon, marami silang mga panindang pang hair salon. Ayan. Tapos, kahit sa Ika yata or basta sa store, hanapin nyo yun, yung pang hair salon. Ayan. Meron tayo ditong dalawa. Tapos, meron akong cream na gagamitin. Ito yung cream na gagamitin ko. Na-try ko na to dati. Ang nabili ko dati, maliit lang siya na sachet. So, hindi siya, buti lang yung buhok ko, naiksian, napagapitan ng asawa ko. So, umiksi siya. Ngayon, umaba na yung buhok ko. Ang length ng ang i-reband natin, ganyan nakahaba. So, kaya bumili ako na ito, 400 ml. 400 ml. This is not a sponsor guys. This is just my own private used. I bought it online. Ayan, binili ko ya online. Maganda yung gamitin siya kasi low odor siya. Yung amoy niya hindi siya kaganong katapang na, 'di ba pag magpa-reband kayo, matapang yung ginagamit nila na meron silang ginagamit na matapang na pang-reband. Ito, less odor siya. Ayan. Binili ko siya online. Galing pa to ibang bansa. Galing yata to ng itong product na to galing basta galing sa online ko binili. Yung nagbenta nito is galing sa Thailand. L'Oreal siya guys. L'Oreal. Makita nyo yan. L'Oreal. Bumili ako ng meron akong dalawa to sa isang package. Tapos, meron pa akong dalawa doon, pero hindi ko na ipakakita. Same pa rin. Yung isa, pang neutralizing straightening cream. Ito naman, smoothing cream. Yung una nito, guys, is yung smoothing cream. Kailangan palambutin muna natin yung buhok natin bago natin a-applyan ng straightening. Ito, number 2 ito. Ito, number 1.
smoothing cream, and then number 2, itong neutralizing straightening cream. So, number 1, number 2, ang pag-a-apply mo. Makikita nyo naman paano nyo i-apply yan sa buhok nyo eh. And ngayon, mag-start na tayo guys. As you can see guys, look at my hair. Ang haba na siya, tapos ang ano niya, parang akong kukok ba. Ayan. Ganyan ang buhok ko before. Oh, 'di ba? Ang laki ng volume. Ganyan ang buhok ko. Kinulayan ko nga ito sa sarili ko eh. Ngayon, ayan yung klikuran. Ayan, nakikita nyo yan. Yan, 'di ba? Mahaba pa nga to dati eh. Ngayon, umano na siya, umiksi na siya dahil nga ginupitan ko nga to. Ngayon, dahil mag-re-rebond tayo, ang gagawin natin is dapat tama yung hati ng buhok natin. Hatian natin to kasi di syempre mamaya pag nireban natin to, kailangan yung hati nasa gitna. Hindi gitnang-gitna naman talaga. Ganyan, oh, nakikita nyo yan. 'Di ba? Tapos sa likod din, ganun din. Hatiin din natin para abot natin. Ganyan. Ganyan ang ginagawa ko. Kikita nyo yan? Kinakapa ko lang yan siya, guys. Kinakapa ko hanggang sa maayos ko. Kaya ako nagsarili na ng ribbon, guys. Dahil last time, nagpariban ako sa isang trans dito sa Sweden. Ang nangyari, binayaran ko yung 3,500. Ang nangyari guys is napanot yung ulo ko na overheat, na overcooked yung buhok ko. Kasi basta na overheat, na overcook siya kaya hindi na ako magpapariban ulit. Ngayon alam ko naman saan ako bibili ng pangriban at saka anong klaseng riban anong klaseng gamit anong klaseng pangriban ang gagamitin ko, alam ko na kung saan siya bilhin. So, ginagawa ko na sa sarili ko. Ngayon, ayan, hiniwa ko siya guys. Hiniwa ko siya. Kasi dapat, ganyan naman talaga pag nagriban ka, hatiin mo yan. Since tayo lang ang magre-reban sa sarili natin, ganito ang gagawin natin. Dapat hinahati nyo yan, nakikita nyo yung ang haba na. Since tayo naman ang magre-reban sa sarili natin, hatiin natin to ng ganito. Actually guys, instead na hindi naman kasi siya kayang sprayhan, ang gagawin ko nito, basain ko siya para hindi siya masyadong buhaghag, para mas madali siyang lagyan ng tawag nito, pang ribbon. Oh, 'di ba? I-wash muna natin 'to ng mild. Huwag naman sobrang basa kasi pag sobrang basa to, tutulo 'yan. Tapos pag tutulo. Ngayon guys, wash muna natin. Ngayon guys, inano ko siya, winaswashan ko ng tubig para malagay na natin yung itong smoothing cream. Ito, binili ko. Uunahin ko siya yung smoothing cream, guys. Yun yung pampalambot ng buhok natin. Ito yung unahin natin. And since recommend ko siya sa inyo, guys, kung bibili kayo ng ganito, ang recommended ko sa inyo is bumili kayo ng malaki kung mahaba ang buhok nyo. Kasi hindi yan kasya. Kung maliit lang bilhin nyo. 'Di ba? So ngayon, nag-aamoy na siya. Takpan muna natin kasi nag-amoy. Pero, hindi naman siya ganun kabaho tulad ng iba. Kasi mabaho yung iba eh. Ayan. Unahin natin yung smoothing cream. Papalambutin muna natin yung buhok natin. Kasi yun ang importante. Dapat lumambot yung buhok para mas mabilis yung reband. Ganyan. Ayan, dapat meron kayong ganito guys. Kasi kung wala kayong ganyan, paano nyo i-reban ang buhok nyo, di ba? Ayan. Pinunasan ko lang siya ng mild guys. Hindi sobrang punas na sumatuyo siya. Hindi rin siya yung basang, yung tuyo. Kasi mild lang dapat. Tapos, after that, suklayin nyo para mahati nyo yung buhok nyo. Nagmukha na akong sadako guys.
Suklayin nyo para yung mas ano siya, mas effective. Madali lang siyang i-apply. Ma-applyan ng gamot. Yung gamot na bilhin nyo guys, malaki para sigurado na. At saka huwag nyong i-mix. Kasi diba sa salon, minimix nila yung iba. Nag-mix sila ng gamot. Eh dito, kung ikaw ang gagawa, alam na sarili mo yung gawa mo, na hindi mo minix yung gamot, diba? At least, sure ka na, yan talaga effective kasi binili mo yung sarili mong gamot, tapos hindi mo na minix. Ngayon, sinuklay ko muna guys para mas madali siyang applyan ng gamot. Ayan. Ayan. Suklayin nyo na mabuti. Kasi pag hindi nyo sinuklay, tapos sinuklay nyo ng gamot, maaaring magputol-putol yung buhok nyo. Nagputol-putol na nga yung buhok nyo, magiging malala pa yan pag hindi nyo siya sobrang inayos. So, ngayon, i-anuhin muna natin ulit. Anuhin muna natin. Yung ayusin natin yung hati para sure talaga. Ayan. Hindi siya ganun kadali, guys. Pero, worth it. Kasi alam mo na kung anong gagawin mo. Diba? Tsaka dapat pag nag-ribbon kayo, dapat meron kayong mga materials. Yung plancha nyo, tapos may dalawa kayong plancha or isa yung plancha na worth it talaga. Kasi kung wala kayo yun, kailangan nyo i-plancha yung buhok nyo eh. Ayan. Ayan na guys, hati na natin yung buhok. Yung recommend ko sa inyo guys, pag hinatin yung buhok, less dito sa kanan nyo, sa right side kasi dito mas mahirap kasi siyang planchahin. Kaya dito mas madali kasi naiikot mo yung kamay mo. Kaya ang recommend ko, mas makapal yung left side, tapos mas less yung left side para mas madali yung tawag nito, maiaayos yung buhok nyo. Ayan, kuha muna tayong gloves. So, ayan guys, may gloves na tayo. May nahanap tayong gloves. Thank you Lord, nakahanap ako ng gloves. Ayan, dapat may gloves kayo guys. Hindi pwedeng mag-aayos ng buhok nyo nang wala kayong gloves dahil ang gamot na ito ay matapang. Kaya dapat may gloves kayo na nakahanda. Hindi kayo mag-a-apply ng gamot sa buhok nyo nang wala kayong gloves dahil baka matutong yung balat nyo. And syempre, dahil gagamit tayo ng gamot, tatanggalin natin yung hikaw. Kasi baka pag makulayan siya. Yung wintas, wag na. Ngayon, mag-start na tayo guys sa smoothing. And nakalagay naman doon kung ilang oras mo dapat ayan, ilan na natin ayan, 'di ba? At least purong-puro. Pakunti-kunti lang guys ang gamitin nyo kasi para hindi masayang. Kunti-kuntiin nyo lang. Tapos, takpan nyo. Takpan kasi nga maamoy nga siya. Pero hindi naman siya ganoon. Sobrang sabi ko, hindi siya ganoon ka amoy. Hindi tulad ng iba. And dahil ang first na i-apply natin is hindi naman siya yung talagang napaka-sensitive na gamot. Yung sensitive yun na yung straightening. Since hindi naman yung sensitive, gagamitan lang natin yan ng hahatiin natin yung bawat apply natin, hahatiin natin ng hindi naman siya sobrang nipis kasi lang naman siya pang straightening. Although including sa process yan guys, pero hindi siya kagaya na yung kagaya nung pang straightening. Ayan, dapat guys be careful kayo sa skin nyo ha, kasi ito syempre gamot ito sa buhok, hindi gamot sa balat, charot. Iganyan nyo lang hanggang sa i-apply nyo ng ganon. Kung kayo lang naman mag-re-ribbon sa sarili nyo, i-apply nyo lang yan sa sarili nyo ng ganon, ganyan.
Vad? Kan du pausa? So, pinasarado ko yung pinto dahil maamoy. Although hindi siya ganun kaamoy, pero at least safety na natin yung mga pamilya natin kung sa bahay niyo yung gagawin. Di ba? Madali lang siya, guys. Hindi naman siya ganun kadali. Although hindi siya ganun kadali, mahirap siya. Pero kung beauty ang pag-uusapan, di magtiis ka, char. Yan, ina-apply na natin yung first cream, guys. First cream, apply natin para sa pang-smoothening. Tsaka para hindi naman masayang yung cream nyo, dahan-dahan lang kayo. Kasi, syempre, pag nalaglag, nagsayang kayo ng cream nyo sa floor. Yan. Nag-try ako ng bumili ng... dapat mag-careful kayo guys ng bumili. Pag bumili kayo ng reband items. Kasi, nabili akong items, ribbon items na hindi siya nag-straight ang buhok ko. Ganun pa rin ang itsura. Kaya ngayon, ito, right na to kasi nasubukan ko na siya eh. Oh, 'di ba? Nasubukan ko na to, kaya alam ko na gagana ito. Ngayon, hindi ko na kailangan. At saka guys, kung gusto niyo magpa-reband, mag-book lang kayo kasi ako nang bahala sa inyo, char. Mag-book kayo pag gusto niyo magpa-reband. Yan. Kaso ako, careful talaga ako sa buhok ko dahil ayaw kong mapanot. Ayaw kong magtrabaho na napanot, no? Sino bang may gusto magtrabaho panot? Imbes nagaganda, napanot. O, diba? Kaya mag-careful kayo sa mga pinagagamit nyo ng sa buhok nyo kasi hindi nyo alam mali yung nagamit nyong items. Ayan. Ganyan nyo lang guys hanggang sa i-apply nyo ng ganyan hanggang sa matapos kayo. Ganun lang. Apply ko nga to guys ha. Nakakaduling nga lang guys pag ikaw ang gumawa sa sarili. Nakakaduling kasi kailangan mong tingnan yung ginagawa mo. Kahit nakataglilid ka, char. Dagdagan ulit natin kasi paubos na. O, diba? Since dalawa naman yung ganito ko, di okay lang. 400. Okay lang na marami ang gagamitin ko para lang mag-straight. Kasi nga yung buhok ko, mahaba na siya. Tulad ng sabi ko guys, hindi naman to kasi ang straightening. So, pwede kahit makapal ang apply mo ng cream. Kasi ito, pang smoothening lang to. Pang palambot ba? So, okay lang siya kahit makapal ang apply mo. Ay, ang hati mo, ang bawat kuha mo sa hibla ng buhok mo. Kasi tulad ng sabi ko, lang siya, pang straightening, ay pang palambot para mas madali siyang i-straight. Yan lang. Trivia guys, nagpa-reband ako dati
ng 14 yata ako ng 15. Nagkalagnat ako, nagkasakit ako. First time ko nagpariban nun. Kasi ang ginawa nila, hindi tama ang pagriban. Diba, bago pa lang yung pag-ano ng riban ngayon dati. Hindi pa tama yung pag-ano niya ng riban. Ginawa niya, binunot-bunot niya yung mga buhok ko, kaya napanot din ako. Kaya kailangan talaga mag-careful ka pag mag-apply ka ng ganito. Hindi siya madali, pero kinakaya. Yan o, nangabunot, pero okay lang yan. Kasama yan sa pagpapaganda, char. Diba? Mag-ano na nga ako, mag-apply na ako para magpa-ano na ako ng business ng beauty. Pang beauty. Pang reband. Yan ang plano ko, mag-ano ako ng reband business. Since marunong naman na ako. Marunong na ako, alam ko na saan ako bibili ng gamot. At tapos alam ko na rin kung paano i-apply. Kaya, mag-ano na kayo guys. Mag-book na kayo kung gusto nyong magpaganda, char. Book na dito, mura lang guys. Nakaya ko nga sarili ko guys, kayo pa kaya, hindi ko kakayanin. Diba? Kita nyo yan, nag-i-straight na siya kahit ito pa lang ang gamit ko. Pag in-apply mo to siya guys, antayin mo, nakalagay kasi dito 20 to 30 minutes. Mag-antay ka. Ngayon, depende sa texture ng buhok mo. Kung yung buhok mo matigas ay matibay, mga 40 to 1 hour, depende lang. Kailangan mong bantayan kasi kung di mo babantayan, mapanot ka guys. Ganyan ang nangyari sa mga nagpapariban. Pag hindi nabantayan, marami kasi dahil sa maraming customer sila, hindi nabantayan yung pinagre-riban nila, ganyan ang mangyayari. Panot ang agi. Tsaka dapat hindi mo to i-ano sa balat mo ha. Dapat sa buhok mo, hindi sa balat. Haba na guys. Oh. Ganito lang guys, continue ng ganito, continue ang gawa nyo hanggang sa matapos kayo. Mamaya, ano ko muna to, tapusin ko muna to, ganyan, okay? Andito naman tayo sa kabila guys. Tapos na tayo sa kabila, look. Nakikita mo yan? Ayan. Tapos na tayo, dito naman tayo sa kabila. Ganon din, sa pag-apply ng kabila, hindi ko na pinakita sa inyo guys kung paano ko in-apply para mabilis kasi otherwise yung vlog ko, abot ng 6 na oras kasi 6 na oras ito eh. 6 na oras ang pagre-riban sa buhok, depende sa haba. Ganon din sa kabila guys. Medyo mahirap lang siya, tulad ng sabi ko, pero kaya na kaya. Para sa beauty. Diba?
Yan. And very important, mag-careful ka sa balat mo. Na hindi mo malagyan ng gamot yung balat mo. Yan. Nasanay na akong gamin to sa buhok ko, guys. Kaya hindi na bago para sa akin ito. Kasi ilang beses ko na tong ginawa eh. Ginawang beauty ng aking sarili. Ganon din. Continue, usual, apply like this. Sa right side. Ganyan. Mag-umpisa ka sa taas. Tapos pababa. I-apply mo yung yung tubo, yung pinakakulot. Kasi yung dulo ng buhok natin, tuwid na yan eh. Yung dulo ng buhok ko, tuwid na. Kaya hindi ko na kailangan, sobrang applyan yung dulo. Yan. Continue pa rin. Ganyan pa rin yung gagawin nyo. Continue. Straightening pa lang, pangpalambot pa lang yan, pero tuwid na yung buhok ko. Nakikita nyo yan? Tuwid na yung buhok ko, pangpalambot pa lang. Oh, di ba? Ito yung home DIY ko. Pag nasa bahay, instead na pumunta ka ng parlor. Kasi ang pagpa-parlor dito, guys, sa Sweden, mahal. At saka yung tulad ng sabi ko, yung reband, hindi yan legal sa sa parlor. Hindi sila nagre-reband kasi wala naman yata nagpapa-reband. Yung nagpapagupit lang, ang gupit dito sobrang mahal sa babae, biruin mo 5,000. Nagpagupit kasi ako once, ang nagbayad yung asawa ko. Nagpagupit kami. Yun yung first time kong nilban ng sarili ko kasi parang frustrated na ako sa buhok ko, ba't ang kulot, tapos hindi ako makapag lugay kasi nga para na akong kukok. Ngayon, naghanap ako ng paraan na magawan ng paraan yung buhok ko na tumuwid, na ako lang ang gagawa, di ba? Ito nang nagawa ko. Nakahanap ako ng items na pang-ribbon online na worth it at saka gumagana sa buhok ko. Ito yun. Diba? Ganun din, guys. I-continue lang ganun hanggang sa matapos ka. Ayan, guys, na tayo, na lagyan na natin. Nakikita nyo naman. Malapit na tayong matapos. Ito yung last na side. Nalalagyan natin ng frame. Madali lang siya, guys. For me, madali lang. Lalo na siguro kung meron akong i-ribbon. Mas madali lalo. Ayan. Halos yung isang buong ganito, guys, naubos. Pero dahil nga sa mahaba ang buhok ko tsaka makapal. Pero, kung maiksi naman ang buhok mo, siguro kalahati lang yan. Siguro mga 200 ml kaya sa buhok mo. Sa akin kasi mahaba. Yan. Malapit na siyang matapos. Para lang ako nagpintura. Pintura sa bahay, charot. Ito, pintura sa buhok. Ayan. Nakakatuwa na marunong akong mag-ribbon sa buhok ko. Na nare-ribbon ko yung sarili ko. Nang hindi magbabayad ng mahal, tapos hindi ko kailangan ng hindi ko kailangan pipirin ng buhok ko. Kasi, ako na mismo ang nagagawa. Which is, yun ang kailangan ng buhok ko dahil nga,
makapal. So, nakikita nyo yan. Tapos na tayo. Ngayon, papinto-pinturahan ko lang ito ng konti-konti. Para, ganyan. Para lalo sa malambot. Yung mga hindi nalagyan, lagyan natin. Kasi, para mas madali lang siya. Ganyan. At saka yung sa likod, kung sa likod ko, hindi ko nakikita, pero kinakapa ko kasi alam ko naman yung hibla ng buhok ko. Nakikita nyo yan? Oh. Nakikita nyo yan, yung likuran? Oh. Diba? Kaya. Kasi malalaman mo naman yan kung kulot ang side na yan eh. Malalaman mo sa sa pakiramdam mo kung may pakiramdam ka, char. Humuhugot. Tapos suklay-suklayin mo ng dahan-dahan, guys. Huwag sobra kasi makalbo ka. Siyempre nagpuputol-putol din yung buhok. Oh. Tapos yan. Ganyan mo lang para lalo siyang mag-flat. Saka tulad ng sabi ko, huwag nyo i-ano sa balat nyo kasi mahapdi yan. Lalo na pag sensitive ang mga balat nyo. Pag balat mayaman kayo, char. Ako balat mahirap kasi ako, kaya matigas ang balat ko, char. Pero hindi matigas ang mukha ko. Bumubunot. Saan ka nagbubunot? Yan, suklay-suklayin nyo lang. Tapos, mag-antay tayo, guys, habang sinusuklay natin to, mag-antay tayo ng mga 40 minutes. Elskling, paiklokan. Elskling. Angel, paiklokan. Angel. Yamusta haklokan. Kailangan ko ng clock. Otherwise, bulok yung buhok ko. Char. Kailangan nakatuon kayo sa ilaw, guys. Kasi kung hindi kayo nakatuon sa ilaw, kumusta naman yung buhok nyo? Bulok. Bulok na yung buhok. While nag-aantay tayo, guys, suklay-suklayin natin. Para yung mga nagkukulubot, tutuwid. Sinusuklay ko na. Dan ko na na-apply. Kikita nyo naman, oh. Kikita nyo naman yan. Oh. Tapos sa likuran, ganun din. Wala naman masyadong titingnan ka dyan kasi buhok pa rin yan. Yun nga. Tsaka maitim kasi kaya hindi siya ganun ka-view. Nag-brown kasi kinulayan ko nga yung buhok ko. Sana hindi siya masira pag ano. Depende lang naman yan kasi paano mo ni-apply yung ano eh. In-apply yung buhok mo eh. Kaya pag ano, sa salon, pag ganito, pag first pa lang, ang ginagawa nila is tinitipid nila. Akin, ayaw kong tipirin kasi nga, ba't ko titipirin? Sarili ko naman to, char. Naintindihan ko rin bakit sila nagtitipid kasi business nila yan eh. Pero, syempre buhok natin, nagbayad tayo. Ba't tayo titipirin? Diba? Ganyan. Dagdagan lang natin para lalo talaga siyang tutuwid. Although tuwid na siya. Tuwid na nga siya, na pangpalambot pa lang to eh. Ano pa kaya yung pang ribbon talaga. Mamaya plansyahin natin to. After nito, guys, diba, antayin natin 1 oras, 40 to 1 hour. After nyan, wawash natin, wash ng tubig.
After nyan, i-apply natin after nyan, ipa-plancha natin. Tapos after ng plancha, lalagyan natin pag natapos na tayo ng plancha, lalagyan natin ng yung pang straightener na siya. Yan. At antay lang tayo, guys. Sana na yung akong buhok. Nagulo-gulo na, charot. Kaya kailangan talaga easy ka sa pagsusuklay kasi nagugulo siya. Nagugulo din yung buhok mo, hindi lang mga tao, charot. Ayan. Diba? Wala pang pang first pa lang to, pero tuwid na yung buhok ko. Tuwid na tuwid. First medicine pa lang, pero buhok ko tuwid na. Asa ka pa? Kaya guys, pariban na kayo sa akin guys. Mura lang guys. Pag-uusapan natin ang presyo. Depende kasi sa haba ng buhok nyo. Siyempre sa labor ko rin. Bayaran nyo din yung labor ko. Ayan guys, mag-antay na lang tayo ng mga 30 minutes kasi ika-count natin yon yung nag-apply tayo plus yung waiting natin. Mga 30 minutes pa. Ayan. 30 minutes pa and then wash na natin. Okay?